Good evening, good afternoon, good bokeh sa ating lahat. Amen. At maraming salamat sa ating Panginoon at dahil ngayong araw na ito ay medyo nag-cool down na. Hindi gaya last week, talagang big wave. Amen. No? So ngayon, medyo bumababa na ang ating temperature. Amen. Thank you, Lord. At welcome sa ating lahat, sa bawat isa, dito sa ating first service na matatagpuan sa Hanapiin 55. So, ngayon po sa ating online, no, welcome. At sana sometimes kayo ay makarating o makapunta ng personal dito sa ating church. Okay? So, tayo po ay mag-umpisa na sa ating gawain. At paunahan po tayo ng ating first Bible, first reading na paunahan ni ating Sister Leia. Amen, Sister Leia. Amen. Yan ang mga man. Amen. Tayo po tumama sa unang pagbasa na matatagpuan sa Jeremiah 34, verse 8 to 22. Sali lang po tayo. Ano na po ba lahat? Amen. Dumating kay Jeremiah ang salita ni Yahweh matapos pagkasunduan ni Haring Sidikayas ng mga taga-Jerusalem na palayain ng alipin. Nag-utos si Sidikaya ng sino mang may mga liping Hebreo, maging babae o lalaki, ay kinakailangan niyang palayain. Walang kapwa Hudyo na mananatiling alipin. Sumunod naman ang lahat ng sinuno at mga tao may makaalipin sa bahay. Pinalaya nila ang mga ito at hindi ngunit aalipin ni Lebe. Pero sa bandang huli, nagbago ang isip nila at inalipin nila ulit ang mga aliping pinalaya nila. Aliping pinalaya nila. Sinabi ni Yahweh kay Jeremiah 17, Kasundo kami ni Manito ng araw na sila ay palabasin ko sa Egypto, sa lupain ng kanilang pagkaalipin. Ganito ang aming kasunduan. pagkalipas ng 6 na taon ng paglilingkod, palalayain nila sa 10 taon ng sinunong Hebreo na binili ng alipin. Nilang alipin, ngunit hindi nila ako sinunod. 15. Noong nakalipas na mga araw, nagsisi kayo at ginawa ninyong matuwid sa paningin ko. Pumayag kayong lahat na palayain ng mga kababayan nyo na inyong inalipin. Gumawa pa kayo ng kasunduan sa akin tungkol dito doon mismo sa templo kung saan nyo pinararangalan ang pangalan ko. Nagtaksil din kayo at nilapastahan ninyo ang aking pangalan. Ang muli ninyong alipinin ng mga lalaki at babae. Pinalaya 17. Kaya ako ang Panginoon ay nagsasabing dahil hindi ninyo ako sinunod at hindi ninyo pinalaya ang inyong mga alipin na mga kababayan ninyo, bibigyan ko kayo ng kalayaan, ang kalayaan na mamatay sa digmaan, sa gutom at sakit. Kayo'y gagawin kong kasuklam-suklam sa paningin ng lahat ng kaharian sa daigdig. Nilabag ninyo ang aking kasunduan at hindi ninyo tinupad ang sukunin. Sinang-ayunan ninyong gawin. Gagawin ko sa inyo ang ginawa ninyo sa buya na inyong pinatay, pinakit at dinaanan sa pagitan. 19. Ang mga sumunod ng Juda at Jerusalem, mga lulupuno, bakit lahat ng dumaan sa uyang hinatay. Ibibigay ko sa away, mamamatay sila at ang bakay nila ay kakainin ng mga ibon at mababangis na hayop. 21. Ibibigay ko sila sa Sidikeya ng Juda at ang mga pinuno niya sa mga kaaway nila, ng mga sundalo ng hari ng Babylonia na gustong pumatay sa kanila. Bagamat tumigil na sila sa pagsalakay sa inyo. 22, sabay-sabay po tayo. Uutusan ko sila na muli kayong salakayin, sakupin at sunugin. Gagawin ko ng panglaw ang mga bayan ng Juda at wala nang maninirahan din. Ang mga lusod ng Juda at wala nang maninirahan doon. Amen. 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 At maraming salamat po, Panginoon. Thank you sa kapatawaran, Panginoon Jesus, ng aking mga kasalanan sa isip, salita at sa gawa, Panginoon Lord God. Lord, kinataas natin, Panginoon Lord Jesus, ang gawain ito sa iyo, Panginoon Lord God.
Kaya maraming salamat, Lord. Thank you, Panginoon Lord God, sa Queen, Jerusalem, Israel, Panginoon Lord God, na gagamitin. Patuloy mong gagamitin, Panginoon Lord Jesus, na marami. At malayo pa, Panginoon Lord God, ang maabot ng iyong mga salita na magkaroon ng pagkakataon sa aming casa at Panginoon Lord God. Ang lahat ng nanahan na rumin at ang mga kapwa Pilipino sa Jerusalem, in the name of Jesus. Kaya maraming salamat, Lord. Thank you. Ang mamunin salamat, tinataas ko sa iyo, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. Matthew. Mateo. Let's read Matthew chapter 18, verses 1 to 14. At that time the disciples came to Jesus and asked, "Who then is the greatest in the kingdom of God?" He called a little child to him and placed the child among them. He said, "Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of God. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of God. Whoever welcomes one such child in my name welcomes me. If anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble, it will be better for them to have a large millstone hung around their neck and be drowned in the depths of the sea. Woe to the world because of the things that cause people to stumble. Such things must come, but woe to the person to whom they come. If your hand or foot causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life maimed or crippled than to have 2 hands or 2 feet and be thrown into the eternal fire. And if your eyes cause you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than to have 2 eyes and be thrown into the fire of hell. See that you do not despise one of these little ones, for I tell you that their angels in heaven will always see the face of my Father in heaven. What do you think? If a man owns 100 sheep and one of them wanders away, will he not leave the 99 on the hills and go to look for the one that wandered off? And if he finds it, truly I tell you, he is happier about that 1 sheep than about 99 that did not wander off. In the same way, your Father in heaven is not willing that any one of these little ones should perish. Amen. Amen. Praise the Lord. Hebrews, chapter 13, verse 15. Ang sinabi niya dito, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos. Kaya kung ginagawa natin mga kapatid, ay ino-offer natin ito kay Lord. Amen? Kaya ibigay natin yung the best natin na pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? At yung ginagawa natin ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At itong papuri ito ay nagpapahayag ng ating pagkakilala sa Kanyang pangalan. Amen? Kaya talagang magpapuri sa ating Panginoon. Amen?
said that one or two are gathered in His name, He's in the midst of them. So we believe that the presence of the Lord is here right now. Amen? Hallelujah. Come on, raise up your hands to Jesus. Ako ay namamaga sa iyong kalinga. Panganib ay di wala sa paligid ko. Kasi ito lang iligtas ang puso. Mausap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Sulong mo'y natatag, nag-aalay ka. Iyong puso ko'y sandigan ang puso ko ay
Thank you.
Lord. At sa ating masayang pagpupuri sa ating Panginoon. At lahat tayo ay angat, no? Sa ating worship. At ay taas din natin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? So, ngayon po ay tumama tayo sa ating tithes and offering. Amen? Sabi po dito sa Leviticus 27, chapter 27, verse 13. Ang ikasampung bahagi ng lahat ng bani ay sa Panginoon. Amen? So, sinasabi ko dito ay ang lahat ng meron sa atin, no? Yung mga trabaho natin, family, kese, no? Ang lahat ng yan ay sa Panginoon. Amen? So, tayo lang ay steward. You know, yung steward. Paano natin siya paano natin siya magagamit ng maayos, no? Lalo-lalo na sa financial natin, no? Yung salary natin. At alam ko na yung iba ay kahit na, no? Sana all. Sana all. Amen? No? Sabi niya? Yan ay... Amen! Increase tayo lahat. Increase more, Lord. Yes, amen. At yan ay binibigay sa atin ng Panginoon para gamitin natin sa maayos na paraan. So, kaya man yan, yung pagka-tithes ay yung ating salary ay dapat ay yung ikasampung bahagi ay ibigay natin sa atin. Amen. Actually, yun naman sa Panginoon yun kasi ginagamit natin yun sa ating church at yung ating feeding program. Yung mga program ng ating church, hindi lang feeding, may mga pinag-aaral, di ba? At yung Word of God, yung bahagi, hindi lang pagkain. Siyempre, yun yung pinag-aaral natin, parang pagkain. Nakon, kinain din natin. Yung Word of God na pinapahagi sa atin. So, yun po yung mga ginagamit ng ating napupuntahan ng ating mga tithes. So, hindi lang po yun dahil dun sa ating pagka-tithes ay nabibigyan natin yung ating mga family, maging ibang tao. Amen. Na dumarating sa ating buhay. Amen. So, yun, yung nagiging bahagi ng ating natatanggap na blessing, kasama rin sila. No? So, yun po ang ating may bahagi ko lang sa ating tithes ng offering. Then, meron po tayong special, very special number. Bagay kay Dong talaga. Bagay Dong talaga. Bagay din sa Garal ka na sa pastor, kaya pwede ka naman pastor. Amen. Dito ko na i-connect yung anak ko. Wala. Hindi. Bluetooth ito yan. Bluetooth yan. Nag-increase na rin. High-tech na talaga. Build up na tayo dito. Yan. Itong kantang ito mga kapatid, narinig na ito, pero gusto ko itong kantang ulit para naman ma-bless po tayo kung paano tayo bilangin ng Panginoon. Amen? Amen. Ang pag-aawit kasi sa Panginoon, hindi lang yung awit ka na, tapos na, hindi lagay mo sa Lamdamin puso, mo ang nagawin mensahe mo ng pa sa awit. buhay mo. Amen? Kaya nga pumunta tayo dito para mag-bless. And I hope mag-bless po kayo sa kantang ito mga kapatid. Ang title po ng kantang ito is isusuko ang lahat. Amen. Ang lahat tayo sinuwan natin sa Panginoon. Amen. Kaya lang nakasagot niya. Amen. Sagutin lang natin sa puso. Ganda ng mensahe ito mga kapatid.
minsan na lumata, pero para sa Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo for the glory of God. Ang aking buhay ay inanuhan, Panginoon. Pinalaya ako sa aking nakaraan. Siya'y lumiwanag sa puso kong balik. Sa pangaling buhay ko'y nakawagan. Kaya maglingkod, isusuko ang lahat. Favorite ko yan. Sa Kanya nagawa, umibig ng tapat, susunod anumang maling kalagayan. Mamuhay sa Kanyang kalooban. Sa Kanya lamang naharapan kasamaran. Sa piling niya, puno ng ligaya. Ang pagkakusap, damdamin ko'y umagaan. Ko'y panatag, buhay ko'y kanyang inihagan. Kaya maglingkod, isosoko ang lahat. Sa Kanya nakakuhan, umibig ng tapat, susunod anumang maging kalagayan. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Kaya maglingkod, isusuko ang lahat. Sa Kanya nagawa, umibig ng tapat, susunod ano ang maging kalagayan. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Kaya maglingkod, isusuko ang lahat. Sa Kanya nagagawan, umibig ng tapat, susunod ano ang maging kalagayan. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Amen. Hallelujah. Amen. Ganun po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Tugabi ni Lord. Lord, mamumuhay kami, Lord, ayon sa iyong kalooban, Lord. Amen. Okay, ako. Thank you, bro. Patalit. God bless po tayo lahat. Amen. Hindi na yung hingin, ba? Isuko ang lahat. Huwag lang yung mga asawa natin. Yung mga bagay, isuko natin. Nagsama na rin. Kala ko, napaisip ako kailangan ko dito si Gary Waluciano sa mga Primera. Amen. Ganda. Thank you, Lord. Let's pray. As ang ating mga kamay. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Sa aming Panginoon, pinagmalakasan, Lord God, at blessing, Lord God, sa aming buhay, sa aming mga trabaho, Panginoon, financially, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord, go-provide, Panginoon, ng mga kailangan namin, Lord
ito ay patuloy na lumago, Panginoon, at maibahagi pa, Panginoon, ang iyong salita, Lord God, sa iba't ibang lugar, Panginoon, na iyong maaabot, aling maaabot, Lord God, ng financial na ito, Lord God. At nawa, Lord God, ay patuloy pa, Lord God, na pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, sa aming mga hanap buhay, Panginoon, financial, Lord God, para, Lord God, kami ay makapag-provide, Panginoon, o makatulong, Panginoon, sa sa aming ministry, Lord, maging sa aming mga mahal sa aming buhay, Lord God. At ito po, sa dalangin namin, Lord, in Jesus' name, Amen. Amen. Lord, we thank you for tonight. Amen. Thank you that you are the good shepherd of the sheep. Amen. Panginoon, tunay na ang pastor at kayo kami sa inyo kami nakapanig. At sa mga oras na ito, Lord, we ask na katulad ng isang sheep na nauubaw sa tubig at naghahanap ng luntiang makain, Lord, we pray na ang puso namin maging handa, ang utak namin maging receptive sa mga sinasabi ng Holy Spirit sa aming lives. Lord, we thank you for bringing us together and allowing your Holy Spirit to speak to us. In Jesus' name, tayo lahat magsabi na, Amen. ang pag-aaral natin tonight ay about the Messiah, the prophecies of the Lord's first coming in the Old Testament. The prophecy of the Lord's first coming. Hindi lang sa Old Testament. The promise of Bethlehem. Sa second service. Hallelujah. Ang context nito ay yung ang pinag-uusapan natin dito. Ang Israel ay parang ano siya, naputol na puno. Ano ba yun? Nakakita naman kayo ng puntong yung pinutol na puno. Eh mga pinuputol na puno, naputol na, patay na. Pero itong
Hindi. Oh, hindi. Bakit tayo na ng Lord? Dahil sa grasya ng Diyos. Ang Diyos ay may katangian ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kamagmahal ng Diyos. Diba? Yun ang nature niya. At kahit na kung ito ay dinidisiplina man niya, hindi sabihin na galing sa iyo na sinusumpa ka na. Ano yung sabihin nun, man kaya pag dinidisiplina tayo Diyos. Itinutuwid tayo. Oo, di ba? Bakit natin kung minsan, ano pa sasabihin ng mga anak natin, o kung minsan, nasa sa emotionally. Dahil ayaw natin sila magpaniwala, di ba? Gusto natin sila mapubuti. Pero sa kapali, di ba? Pagka may tayo, ayaw may hirap, no? Mga magulang na. Kung minsan, hindi alam ng mga bata kung anong tiro ng mga magulang, no? Ganito ang isang kita na ito, ang pinapakita niya ng Israel ay parang natutol na pulos. Nasalit na natin yung text. Ang mahalay ka, matutiligo. Ang mahalay ka, matutiligo. Ay parang natutol minuto. Pero kung pagkakaroon Ang tukod ay nakakaroon ng usbong dahil hindi nagsasama kong mahalay sa ating gabi. Sino, palagay mo sa sino ang tinutukoy dyan sa text, di ba? Diba? Ang mahalaga ang candidate, yung tribe of David, yung royal tribe ni David, sabi niya, parang punong tinutol. Pero kung paano ang tuod Ay umusbong. nakakaroon ng usbong, kaya natutry pa sa ito, yung sabihin ng tuod. Ang tuod ay yung ano, yung wala mo talaga. oh, ganyan tuod. Sa amin, wala kasi ang Tagalog doon eh. So lang may song. Ngayon, yung napunta na yan, tapos na lang tinatawag usbong. Alam mo yung word na usbong? Usbong sumisibol. Kasi hindi siya patay, no? Hindi daw masalabas patay, pero may usbong. Sino talaga mo yung usbong na bagong hari mula sa akad ni David? Jesus. Si Jesus yung tinutukoy dito na usbong. Ibig sabihin, sa mga, di ba, si David, ang pangalawang king ng Israel. Ang tawag nila sa Bisaya, yung Mashiach na darating ay Mashiach ben David. Anak ni David. Yung isa, di ba nagaling sa tribe of David. Amen. Ito ang ibig sabihin. Ang mga magagaling sa tribe ni David ay mga kings at ideya. Hindi mga malalita, kundi mga kings. Kaya dito sa text natin, ang pinag-uusapan ng usbong ay bagong hari na kakaiba. At ideya, anong pagkakaiba ng hari nito sa mga nakaraang hari ng Israel? Ano ba sino ba sa verse 2? Mananatili. Pagpili ka nga yung isa na bakit ka kayo? Ha? Oo, pamilya. Yung sa lahat, siya ay kuskus ng Holy Spirit. Nagbibigay. Ng Holy Spirit. At yung Holy Spirit na nasa kanya, at ideya, ano yung mga ibigay? Karunungan. Karunungan, Pangunawa. pangunawa, Kakayahan. kakayahan sa pagpaplano, Kapangyarihan. kapangyarihan, Kaalaman. kaalaman, At takot sa Panginoon. itong ang Holy Spirit na nandito sa susunod na hari. Susunod na hari. Kaya natin na si Isaiah, ilang sulat, 700 years before the way Jesus Christ. Ano yung sabihin ng 700 years? 700 BC. Diba? Ano na tayo ngayon at ideya? AD 25. 25. Diba? Ibig sabihin, malayo na tayo sa 81. Diba?
natin, sa kulture, hindi nila ginagamit yung AD, no? Ang ginagamit nila BCE, tsaka CE. BCE is before common era. Common Tapos yung panahon natin na AD, tawag natin sa kanila, common era. Nasundan mo pa rin makagawa yun. Sige. So, hindi ba yung pagtawag na, ayaw nila sabihin 80, 20, 25. Dahil sa kasi natin ng AD, ang ibig sabihin, ano daw ni Year of our Lord. Hindi mo pwede sasabihin ng Lord, hindi nila say, Jesus, diba? Hindi sila naniniwala. Kasi Jesus is Lord. Oh. Tayo naman nasasabi ng AD, yung Anno Domini. Ano pa ba yun? Nasusundan mo ako, ano? Ayaw ko talaga kami ni brother. Brother and boy. Nabigay na lang kami ng either Calgary o Pumpkin. Anak ang tao nila. Pero ang ibig sabihin, ay ano, yung ibig sabihin, si Isaiah, sila sulat, 700 years before, dinala si Jesus Christ. Itong text ito, yung sulat, bakit panganak si Jesus na ikumula na niya. At ang sulat niya, Ate Alvin, ay ito ang, ano mo, kuskus yung siya, yung labi ni Haring David na hari ka. Hari ka, galing sa tribe of David, ay lahi ng mga kings. Lahi ng mga kings. Anong tribe si David? Judah, diba? Kung papansin ninyo, marami sa Israel, ay Judah. Judah na lang ang natira. Meron din mga Kohanim, Kohen, pero ang pinag-serve ng Lord ay tribe of Judah. Pero sabi ng Book of Revelation, ibabalik ko sila lahat. Kasi, babalikin mo ng ibang tribe. Or it's a tribe of Judah. Ito, nananatilig daw sa siya o sa haring pinili ng Diyos ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit at ang magbibigay sa kanilang karunungan. Ang karunungan ay ang pagkakaroon ng karunungan sa knowledge, revelation. Yung knowledge ay yung alam mo. Kung paano mo i-apply properly yung knowledge, yung wisdom. Maraming mga tao, maraming alam, pero hindi nila alam gamitin yung knowledge na nasa kanila. Ibig sabihin, hindi, kung lang, revelation na meron kang alam, pero hindi mo naman alam i-apply. Kunwari, natutunan mo na, nag-try ko ba ito? Kunwari, meron kang project na naman makapag-drive. Tapos sinasabi parami ng mga pagkarastraso ng mga tao na mag-seatbelt, diba? Tapos sasabi ko, pwede kung hindi mag-seatbelt dito, wala namang pulis. Diba? Yun ba yung point ng seatbelt? Safety. Sabi mo, For the safety. yung seatbelt ay hindi para Sa police. hindi yung may iba, nagsiseatbelt. Mag-seatbelt kayo, dahil may pulis dito. Ibig sabihin, yan nung sarili mo na iPhone na sa surface at pastoral nyo. So sabi nyo na mag-seatbelt kayo, dahil may pulis dito. Nag-seatbelt lang kami. Pero hindi yun yung sabihin mo, di ba? Hindi yung tingin na iniiwasan mo. Ginawa yung law na yun, Rachel, para dito mo na-disgrasya. Para bumangga yung Ate David, bumangga yung sasakyan, dahil nakaseatbelt ka, okay lang. Nagkatamaan pa rin, kung malakas. Pero, hindi ka lulusot sa bintana. Hindi ka lulusot sa bintana. Nakatali ka pa rin. Nasundan mo ba isa? Yun yung, kung saan yung mga, yung knowledge is not enough. Dapat meron kang wisdom. At ang difference ng knowledge and wisdom is yung proper application ng knowledge, it becomes wisdom. Diba yung wisdom? Ang sabi ko, yung Holy Spirit daw, na kay Jesus,
misunderstanding. Di ba yung hindi mo siya naunawaan, hindi kayo naunawaan. Sa totoo lang, okay lang kayo, kaya lang, ayaw na yung mag-adjust sa isa't isa, kaya nag-aaway. Di ba? Kunwari, Sir George, kung naiintindihan ko na ito ay pinagdadaanan, tapos ako ay, kunwari may nagawa kung hindi ko nagustuhan, tapos nakita ko na, may pinagdadaanan ka. Pag ako'y may pangunawa, Hindi mo. siguro, may pinagdadaanan siya. Yan, kung minsan, maganda din, Grace, na we give people the benefit of the doubt. Di ba yung, uy, baka revenge, no? Ganun ba yun? Kaya nasasabi sa akin na, magsasabi ko, gutom lang yan. Kumain ka na, kaya parang, kumisan niya mo, okay, kayo nagkakasin yan, pinapinagmula ng away, no? Pero kung bibigay ka ng rason na, kunwari sa plabo ko, siguro kayo bisita si Pastor. Diba yun, it will help you understand the other person. Tama sa ako. Kasi Jesus meron siyang pangunawa. Kasi ang pangunawa ni Jesus hindi lang doon sa pagkakilala niya, kundi meron siyang supernatural. Kasi nakikita niyo yung pinagdadaanan mo, nakikita niyo yung hirap mo. Diba? Minsan, hard, diba? Mahirap yung pinagdadaanan natin kung minsan, no? Yung gusto mo gawin, kasados, tapos ayaw bigay ng Diyos, no? Gagawin mo ng pinipipre. Wala ka din, no? Yung parang, Nagawa mo ang sariling desisyon. pipili ko rin, nakakapagod na puso. Ang puso mo pagod na pagod na sa kakaasa. At parang gusto mo nang isuot mo ang lahat. Parang nagtama-sama. Sabi ni Bro. Kaya naiintindihan mo ba? Kasi kung minsan, yung kunwari na yung pag-ibig sa Diyos, tapos hindi pinagkakalood ng Lord yung request mo, nakakapagod. Ano yung ibig sabihin? Ngayon, pagka wala kang yung tinatawag natin pangunawa, si Jesus na inaman niya yung kalagayan natin. Alam niya yung pag-grow sa natin, pag-hirap natin, diba? Sister Del, no? Alam niya na ilang taon na tayo nagkikay. Kung Sister Del na ang sarito player niya eh. Kaya, hallelujah, ako na naman natin. Kasi sa mga katulad namin, hintay na hintay, ngayon hintay pa rin. Ngayon na, ano yung sabihin? Nakakapagod sa puso. Ano yun ba yun? Ang puso na napapagod yung puso. Naintindihan niyo ba yun? I wish nakakagaling sabihin eh, no? Pero pag nalaw ka, parang ayaw mo nang magtiwala. Kaya meron tayo tinatawag na backslide, kung saan meron tayo tinatawag na burnout, kung saan yung pag-asa mo, nagiging hopeless ka. Kaya ka mo, parang wala na ito. Tapos, pag pupunta ka ng Bible, ang daming pangako na. Amen. At nais ka ito minsan, puro pangako. Parang presidente natin, parang mga politiko natin, puro pangako. At wala naman katuparan ng mga pangako. Alam mo, ang daming pangako sa Word of God. Sabi naman lakas tayo na pinatalakas. Pero kailangan namin palagi kang bumalik sa Word of God para mapalakas palagi. Dahil ayaw ng Diyos at imaya na tayong mabago. Amen. Ayaw ng Diyos na tayo. Isuko yung pangarap. Isuko yung pag-asa. Hanggang buhay may pag-asa. Eh, dahil sabi ko yan, pagkakaroon natin sa hindi pag wala ka nang inaasahan, dahil ito. Alam mo ba naman yung mga tao na mga nare-request at na ano yung may inaasahan nila mga petoy, dahil sila yung nag-retire na. Totoo. Pag ikay nag-retire na, wala ka ng dahilan para gumising ng umaga. Totoo. Ibig sabihin, pag nagising ka
sabihin mo thank you, Lord. Dahil meron ka pang hinampa, may pag-asa ka pang, may gagawin ka today. May task at hand. Ang problema pag wala ka ng dahilan para gumising. Ang tawag natin dyan, wala ka ng pag-asa. Ang susunod ay karunungan, pangunawa, kakayahan. Sa pagpaplano. Ano ito ay napakalang ito, no? Kakayahan sa pagpaplano. Tayo lahat, ay hindi mesa. Wala tayong makaplano sa buhay. Mga kaya may system, so lang ay so. Hindi black and white. Kasi, ano naman umuwi? Pero kasi dati, kaya maraming pere, gusto na umuwi. Pero kami mga hindi, ayaw ko namin umuwi. No? Gusto namin dito. Sabi ko nga kay isa na Melody, pero ako'y wala na yung visa, baka PDL, pinalik ako. Pero dahil yung alam mo na uuwi ako, sabi ko, pag ako'y umuwi, mag-aaral ako ng education. Mag-i-exam ako. Hindi na lang ko gawin, hindi na lang ako marunong pero kung ma-exam ako ulit, kukuha pa ako ng educational unit, mag-i-exam ako ulit, yamot, sipwin ka na ako. Kasi kung mga bata, hindi kayo lolo, nandali ko kayo lolo. Eh na lang so, hindi na lang ako gawin, let's go! Mag-aaral ka na ako. Pero imagine mo gagawin ko ulit, gagastos ko ulit para makabalik sa educational institution. Pag di ako kumuha sa ng board, yamot. Pero hindi namin alam, pinapasan. Totoo. Hindi ko, pagpipilit kami ng pagpipita. Amen. Hallelujah. Kahit wala na akong bala, mag-iikot kung ganyan, may kita ako, mag-iikot kung ganyan, meron ulit. Hallelujah. Kaya, sabi ko nga sa Siyempre, gawin yung medyo nagawa kami sa Mindoro na yung sa ceiling, kami dinali ko sa Mindoro, ang hindi ko sa kanya, parang kapag na rin, sa lulog ko, parang, so, ang feeling ko sa Siyempre, parang dinala namin ito. Dahil alam ko, parang siya, yun kaya, yun, alam mo eh, talaga din natin na ano yun, Kisame. Isang buong makara, may bawal pa siya. O siya nagutom. Saan ka lang dito, Sister Leia, di ba? 60-70 pera. 100 check it. Ito, prinsesa ito eh. Kaya hindi mo makiigil. Nasa ngayon, di ba? Kaya ito dito sa Israel. Di ka tulad ng yung mga napunta ng mga pangkalilan sa Canada, sa Spain. Kaya gusto mas daig dyan. Sa lulog ko. Ayan, balik ka dito, balik tayo. Dahil doon, sina Woodwood, 3 years, 4 years sa Spain. Canada. Sa Canada. Si Ate Helen sa Spain. Helen Christian po. PPR na. Yung kakarating ko, PPR na. Wala akong dalawang taon, PPR na kagad sa English. 24 anos na ako sa Israel. Wala pa rin akong PR. Malapit na akong ma-RIP. Wala pa rin akong PR. PR pa lang. Yes, ikaw na lang PR. Siguro awalan ko sa pagyanin na citizen na active the army. Makipira ka rin kami. Eh kung bumalik pa ako doon, kung wala na ako, sunod dito lang makipira. Hindi nyo, kaya sabi ko sa mga yung mga marunong dito, na meron pa yung utak na gusto yung maging citizen ng ibang bansa. Sa Israel naman pag-asa.
kapag natin. Okay lang sa ako, malaki sa ako dito, walang taas. Kami lang ang nagtatas ng building. Kaya tinapatos ang kami sa Diyos. Mas correct. Kaya lang, ibig sabihin, dito mga kaltas, libre naman. Paglibig ka, huwag yung sabon. Shampoo sa mga lahat. Pag gusto mo ng ano, gusto mo ng gusto mo rice, pwede mo ikablaw ng amo mo. Saan ka na, di ba? Di ba? Jen, di ba? Saan ka na? Kaya mo tumakang mong agency, inaakit ko dito. Ano ginagawa sa'yo? Wala akong rice! Di ba? Para sa atin, alam nila na kailangan nila yun, kailangan natin yun. Kakayanan magplano kung isa tayo, Jen. Wala na rin tayo. Wala tayo. Ako na rin dyan. Dahil, alam natin, yung lahat ng plano mo pag kayo sa Pilipinas, hindi, sa dami ng magnanakaw doon, hindi matutupad. Nakon. Dito, pag may plano ka dito, kaya tuparin. Pag uwi mo doon, Laila to. pag uwi mo doon, kahit na ikaw ka, ninanakaw ka pa rin ng gobyerno. Napakahirap ng kagalan na yung mga stray, ang lalaki ng tax, yung mga legal, binabayaran nilang BIR. Parang hindi mo bayad. Hindi ko sabihin, parang mahirap kung saan. Sa Pilipinas, sa dami. Kaya hindi tayo magplano. Tapos sa susunod at baby, may power. Etong, ang Messiah ito, meron siyang power. Ang power niya ito ay hindi lang yung medical o yung emotional, meron din siyang kapayang magpagaling at gumawa ng himala. Kaya ito yung usbong na ito ay hindi, ang tawag natin sa kanya ay hindi pangkaraniwan. Dahil meron siyang kapagaling sa service. Meron siyang power. Kaya hindi katulad ng naging kings ng Israel, wala silang power. Sa panahon ng Old Testament Sisters, sino ang may mga power? Wala na ito. Ha? Ang king ay ruler. Power to rule. Pero may power ba sila na? Pagaling mga prophet. Sa panahon ng Old Testament, ang ginagawa ng Diyos na meron supernatural power ay mga prophet, hindi kings. Dahil ang mga kings ay marami silang magic. Marami silang politiko mga politiko. Kaya hindi sila, magkakagumpay. Ngayon, ang mga prophets ang may tawag sa Lord, dahil sila nakapangyarihan. Meron din sila tinatawag ng kaalaman. Kaya ng Charlie. Meron sila tinatawag na word of knowledge. Ano ba yung word of knowledge? Ang word of knowledge, nagkakaya yung gift ng Holy Spirit na malalaman mo yung mangyayari sa inarap. No. Parang Dineclare. Dineclare. makikita mo yung, yung mga may word of knowledge, nakikita na nila, ito dati, sa panahon ni Thompson, kilala niyo ba si Thompson? Yung mga hindi nakabasa, kakibasa niya kapag kayo mga Albert Edward Thompson. Itong lugar na ito dati, ay ito, tampakan ng bato at swamps. Ito sa ilalim. Pero pagdating ni Thompson, nakita niya ang church. Yan tinatawag namin words of knowledge, sir. Kati na. Nakita niya yung finished product na hindi pa rin nakakita ng mga ordinaryong tao. Isa sa mga paano na ilang tulad natin, pero
ay pumunta sa John chapter 4, si Jesus ay pumunta sa Canaang Samaria at may nakita siyang babae. Sabi niya sa babae, bigyan mo ako ng tubig. Sabi ng bakit ikaw ay yung lalaki nakikin ng tubig sa akin? Ako isang Samaritana. Sabi ni Jesus, kung kilala mo lang ako, ikaw hihingi sa akin ng tubig ng buhay. Sabi niya, mas nakilala pa ba kayo kaysa aming amang si Jacob na gumawa ng balong ito? Tapos nilalang niya, nagkaroon sila ng discussion about kung saan mag-worship, sa Samaria ba o sa Jerusalem. Tapos sabi ni Jesus, tawagin mo ang asawa mo. At sabi ng babae, wala ho akong asawa. Pero may limit. Tinatawag mo kaya, sabi niya, Yeah. Dan, wala ho akong asawa. Sabi ni Jesus, naging si Jesus, tama ka. Dahil ang kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. 5 kasi. Diba? Ibig sabihin, boyfriend na yun siguro. Ang ibig sabihin, yung si Jesus, paano niya nalaman? Hinarkis ba ng mga alam niya? Hindi. Nasabi ng Bible, yung mga alagad, bumibili ng pagkain. Iniwan si Jesus sa balon. Sana makapagagin kayo ito. Samaritan na may mayroon. Ano mawala na yung bar, no? Para makabalik na tayo din sa pasyal. Yung mga nagtatanong sa akin na kailan daw magkakaroon ng chair meeting. Sa loob ko sa takot ko lang may mga Syrian na may mga Druzi doon na tinapatay sa lalaki sa Syria. Matayong makikita namin tayo pilit ng chair. Kaya, ang ibig sabihin ng ganito, ang meron yung kaalaman at pinaka-the-best na gift ng Holy Spirit kay Jesus, anong patuloy? Ay, last. Ano yung last? Amen. Prepare of the Lord. Yun ang talaga ng gift, no? Ate, palagi ko sa lahat ng gift ng Lord, yun ang pinaka-magandang meron tayo. May takot sa Diyos. Ano ang ibig sabihin ng takot sa Panginoon? Sister Rachel. Sister Rachel, ang takot sa Panginoon, ibig sabihin, you love what God loves and you hate what God hates. Mahal mo yung mga minamahal ng Diyos, tapos kinalumuhin mo yung mga ayaw ng Diyos. Ano naman ko yan, no? Yun yung pagkatakot sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na takot dahil, ay, malusahan ko ng Lord. Hindi, ibig sabihin ng fear of God is yung alam mo na ayaw niya, kaya ayaw ko din. Amen. Diba? Ano nangyayari yun? Sa nangyayari yun? Okay, ikaw yung kuskus ng Holy Spirit. Amen. Holy Spirit kayo, nasa puso mo, nasa loob mo. Lahat ng gusto ng Lord, gusto mo din. Pero pag ayaw ng Lord, ayaw mo din. Ibig sabihin, pagka 6 o'clock na ng Sabado ng gabi, nasa church ka lang. Amen. Wala ka doon nagkakalap ng kaya ko pupunta ngayon, disco ka ngayon. Wala na. Hindi, dahil ang love mo ay yung love ng Lord. Dito tayo sa susunod na 2 verses. 1, 2, 3, go! Magiging kagalakan daw ni Jesus ay ang Pagsunod. Ang joy niya is to do the will of the Father. Will of God, yun ang kaligayahan ni Jesus Christ. At dahil si Jesus Christ ay nasa atin na joys, ang joy din natin ay ito pa rin ang Looban ng Diyos. looban ng Diyos. Minsan, nahirap, no? Hindi madali yung kalooban ng Diyos sa buhay natin.
sinasabi sa inyo ng Holy Spirit na ito ang daan. Iwasan mo yung daan na mapapahamak ka. Ito yung tama. Alam natin mo ang Lord sa iyo. Yan ang tinatawag natin na ang paglalakad mo ay sumunod sa Panginoon. Pero sa atin na hindi siya mamumuna o mamamatol bagay sa kanyang nakita o narinig sa iba. Bibigyan niya ng katulungan ang mga mahihirap. Alam mo sa kapag dinawa sa context na ito, Grace, medyo nahihirapan ako. Dahil pag-isip-isip ko, noong ako'y nasa Israel, wala na akong kailangan mahirap. I'm sorry, gusto kong umamin na ito. Alam ko na may tayo, yung mga pinapakain tayo sa Grace sa Pilipinas. Kaya nagkakalit sa offering, hindi lang pang-bayad ng place at place. So, may portion na pinapakalit tayo every month sa yung mga feeding stations tayo sa Pilipinas. Ilan na ang feeding station natin? 12. Wow! Every month, nagpapakain tayo ng tiguggrupong mga ano yun? Dalawa na. Awain siya sa hindi pagkakala tayo ng tatlo. At ang lalagay tatlo na tayo para tayo. Sir Grace, well, alam ko na yung mga pinapakain natin ay hindi naman sila nakita ng malaka. Kaya hindi sila nakakakain ng Jollibee. Hindi sila nakakakain ng masarap every day. Kaya yung pakain natin, parang wow, libre, saan ka na? Kung isa pagka nakikita ko yung pinapakain, gusto kong ipadalin mo ako, kung pinakaido. Dahil yung mga pinapagay sila yung mga relief goods. At nanilas ako dahil effort natin sa church. Basta nakakagulong tayo sa mahirap. Kaya sa akin, nung pinag-iisip ako ito, wala na akong nagkilala ng mahirap. Ang hirap na mag-isip, sino kung mahirap? At ito nakita ko na dahil nahanap pinabasa itong verse ito, ipagtatanggol ang kanilang mga karapatan. Alam mo ba ang mga mahirap, Grace, ay mga criminal? Nanakaw, droga, wala silang pera, kaya rabin na. Nakakain. At pag na-adik, nanakaw, papatay, para makakuha ng pera, at pabili ng shabu. Ang hirap ngayon, Grace na. Saan mahirap? Dahil, para sa akin, criminal yan, hindi yung mahirap. Naintindihan mo ba, Grace, yung pinagagay ka? Oo, hindi mo ko na. Hindi mo ko na. Minsan kasi, yung mahirap, kaya niya nagawa yun dahil sa kahirapan. Pero kung ginawa niya yun, hindi mo na siya patawag ng mahirap. Natawag mo sa kanya. Criminal. Nasusunod mo pala, hindi ka. Di ba na, naintindihan mo ba yun na mahirap siya, wala siyang makain, kaya siya nakaw, huli, tapos nakaw, dahil pala magkapera, nakahuli, tapos yung pa kanya, yung imbis ka pabiling niya ng makain yung ninakaw niya, pinabili na droga, siya muta. Na-complicate yung Buhay. Hindi nagsimula na dahil siya ay drug. Hindi nagsimula na dahil siya ay addict. Nagsimula siya Kahirapan. walang opportunities, walang magtrabahuan, may trabaho, kulang ang sahod. Yung hindi mo, pag makikita mo yung
kita yung mga hirap. Wala na akong makita na hirap. Kung nakikita ko na, kriminal. At para sa akin, student, that's very sad. Yeah. Na yung tao ng Diyos dapat na nakikita mo yung katotohanan ng nangyayari sa tao, nakakatulan mo na, kriminal yan. Hindi mo pala nakita. Akin yan. Parang bigyan mo na. Hindi siya talagang alis siya. Parang nakalimutan na natin yung pinanggalingan ng vision niya. Dahil ang nasa isip natin, yung ginawa niya. Nasusundan mo ba ako kasi nakakabanal na natin ngayon. Hindi na natin naintindihan mga tao. Kasi katuloy na ako, wala naman kaya. Kriminal, meron. Pero pagka isip-isipin mo, ipagtatanggol ang karapatan ng mga Mahihi. Pagdagdag ko lang. di ba kita? Dahil paano kung ang mahihirap na yan, sila yung mga kriminal? Sa pamagitan ng kanyang salita, parurusahan niya ang mga tao sa mundo at mamamatay ang masama. Pasilin natin. Ang Lord na tumawag sa atin, ang totoong judge. At kaya niyong tumatol ng totoo. Kaya yung ating pag-aarating ng ratol natin, Ate Annabelle, ang nakikita ko lang yung Nakita. kasar, yung nakikita ko sa mata. Oo. Pero hindi ko nakikita yung pinagalingan niya, yung background niya, kung saan, bakit siya nag-cover niya, no? Ang nasa usap natin, makasalanan. Na parang hindi tayo sa sila na palagi natin isipin na ang kapatawaran para sa kanila ay naangkin natin, hindi dahil tayo nagpakalinis. Naangkin natin yung kapatawaran na nasa atin ngayon ay dahil sa pag-ibig ng Diyos doon sa Diyos. Amen. At pag hindi natin maintindihan yun, hindi natin maintindihan, hindi natin makita kung sino yung mga mahirap. Kaya kung isa na ito, may nagbibigay sa akin na, kasi ito yung lahat sa mahirap sa lubog ko, Lord, nasa lang mga mahirap. Magsasabi si Ate Maya, gusto ako ko, humihirap mo ah, gusto na yan ang weste. Parang, yung, mayroon ka pa ba? Mayroon pa rin ba? Hindi. Hindi na. Maraming partay. Wala na sa hirap na yun. Pag ikaw ay nahirap sa Israel, ikaw ay sama. Yan ang katotohanan. Dahil dito, yes, kasi. Yes, kasi. O, sabi ko isa, hindi. Kaya, sabi ka na. Pero lang kayo, ito kaya pa, ang ibig sabihin. Ang Diyos ang makakatag sa lahat. Basahin natin. Pairalin niya ang katawan ng may katapatan. Ito ang magiging pinakasinturon niya. Sino nino? Hindi. Dalawa, ano? Ang sino nila? Katawanan? At tama? At At ang katapatan. kapatid. Hahabot siya ng tama sa tao. Pero hindi lang yun. Meron tayo tinatawag na katapatan. Ano ang ibig sabihin ng katapatan? Meron siya. Oo, faithfulness. Dapat siya sa kanyang mga lilikha. Amen. Hindi siya Diyos na mapagparusa. Siya ay Diyos na meron darating na pagkakatol, kaya meron katarungan justice, di ba? Pero, in the midst of the justice, merong
mabuting balita. Ang mabuting balita ito tungkol kay Jesus. May pinako sa cross dahil sa ating mga kasalanan. Siya namatay at muling nabuhay. Mula sa kamatayan. Sa kanyang mabuting balita ito ay maliligtas. Tapat ang Diyos sa atin. Tayo natin ito na yung mga basahin natin ng Pilipinas. Marin po ang mabuting balita. Tungkol kay Jesus na pinako sa cross dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay at muling nabuhay mula sa kamatayan. Jesus ay pinako sa cross sa mga Sino mang kasalanan. maniniwala ay maliligtas. Subalit bago natin pagmulahan, kailangan na natin sa sarili na tayo ay kasalanan. Ang sabi ng Biblia ng kasalanan. Ang bakit ang tao ng kasalanan? Ang unang tao na si Adan ay kasalanan para sa Walang puno na sabi ng Diyos. kapwa kayo. Ito ay ang puno ng kalaman sa mabuti at masama. Ang siya ay kailangan ng Diyos ay siya asalan. kasalanan sa lahat ng tayo mula kay Adan. Ang lahat ay ng kasalanan. May ako at tibayan na tayo sa kasalanan. Una, Ang pagkatapos ay resulta ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay may takot, ikaw ay makasalanan. Kaya kung ikaw ay makasalanan. Slogan ko, buhay ikaw ay makasalanan. Kaya ay resulta ng kasalanan. Lahat ay siguradong mamamatay. ito'y ang panahon. At ang kasalanan ay pagkatapos sa kamatayan dahil sa natamo ng kabuhay. Siya ay natapon ng kasalanan sa hierarno. Ang sabi ng Biblia, Biyernes, Tuba, bago sa kanatapong karoon, hindi ka na makakalabas pa. tungkol sila sa mga kasalanan. Kaya wala na natapos yan. Tapos ang paghihirap. At kaya tayo sa isang destinasyon, mula sa lahat ng ating mga kasalanan ay dapat mapatawad. Dahil ang bayaran ng kasalanan ay kumatay sa ating upang ang kasalanan Ang mapatawad. Subalit ay lahat ay wala kaya gano'n pwede mamatay sa kasalanan. Dahil Ay nagtas na ang mga sa ito, wala kaya gano'n siya ay pinanganak ng matuwid. Pinagbigay sa mga kanyang pag-iyak. Matay pa sa pagkawalan ng ating mga kasalanan. Kaya ang mga nagpalaya ka sa Panginoon na nila sa kawalan ng kasigatan. Para sa at pareho na gawin Hallelujah. Thank you, Lord. Let's pray po. Amen. Maraming Diyos na mga pangyayari sa lahat. Lord, maraming salamat Panginoon sa aming service tonight, Lord God. Service natin, Lord. Thank you, Lord, for the victory. Sa aming Salamat, Lord, sa service mensahe mo Panginoon. tonight. Salamat, Lord, sa narinig Yes, namin, Lord. Panginoon, sa Isaiah word mo 11, na 1 to 5. Panginoon, dalawa, Lord God, ay patuloy kami, Lord, na makapaglingkod, Panginoon, at patuloy din kami, Lord God, na makasunod sa iyong mga pinagkakaloob, binibigay sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa gabi nito, Panginoon, na mapagpalain mo ang bawat isa, Lord God. At salamat din, Panginoon, sa mga naririto, Panginoon, at dalangin namin, Lord, na patuloy mong ingatan sa
pag-uwi, Panginoon, at pagbalik sa aming mga trabaho, Panginoon. Amen. Na kami ay inyong ingatan, Panginoon, at gabayan, Lord God. Maraming salamat din, Lord, sa mga biyaya at pagpapala, Lord God, na pinagkakalaw mo sa amin, Panginoon. At ito po, sa amin namin, Lord, in Jesus' name, amen. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Pag ginawa niyo ito, bigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo na kay Kristus at ang kapayapaan ito ay hindi kaya panawain ng tao. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Amen. Tayo na ako sa mundo. Okay po. Ang announcement po sa 23 po na August next week. Okay, as Pastor did po yung preacher natin sa second service. No? At pangalawa, kailangan po natin memorize na yung 3 minutes next week. Ngayong September po. Isasala na tayo. Lalo na kami ng mga Friday and Saturday na prayer meeting. Saturday and Sunday pala. Kasi mag-resign na ito. Amen. Pero maganda rin na bakit. Kasi pag nag-share tayo ng gospel, share tayo sa mga believers. Kaya natin ito. At least na-memorize ito. Memorize ito. Wala ko na. Ang kulay na huli. Kailangan naman sabi ko kailangan ko i-concentrate sa kaya kailangan alam ko talaga. Kaya yung waiting ka ako nakakonsentrate kasi nakakonsentrate ako sa aking sarili. Wala akong na-focus. 2 weeks na ako, hindi ako makapokus talaga kasi ito wala. Kasi bakit hindi ako makapokus yung aking situation? Parang hindi pa dami kong mga tanong paminsa, sabi ko ako kumin. Hindi na tumataas yung aking pinamaliwan ng blood ko. Sabi ko, ako Lord, sabi ko, mahala ka na. Gusto mo ako mabuhay. Minsan talaga doon natin pala sa punto natin. Sabi ko, challenge number sa buhay natin. Pag may kinakausap ko na lang ang sarili. O kasi, sabi ko, ano mabago na ako kaya kasi marami na ako hindi na niligaw mo bakit kaya ito pa rin. Sabi ko na Lord, para makakala. Sabi ko, ang gawin ko na lang ipapalo ko na lang yung dahil ng instructions sa akin. Amen? At pag dati, every time, every race din na rin tayo prayer and fasting. Mag-join po tayo kasi benefits not only for the church, benefits talaga po tayo, no, sa ating family, diba? Kasi kailangan talaga natin na ano pala eh. Sabi ko nga, parang minsan, nag-iisip ako, ngayon, 2 weeks na kaya ako, hindi ka rin yung pagpasok ng trabaho ko. Kasi para ako umawa, sakit, tanghali ng doon, pagkagabi na nung maghahanap ng mag-inject sa akin. Para ba ako confused kasi parang nahirapan ako. Pero maraming lang doon sa akin. Challenges pa rin ng buhay habang nabubuhay tayo. Yung sabi nga ni Pastor kanina, yung pangako ng Diyos. Babalikan natin. Babalikan natin yung promises na doon sa ating mga buhay. Kasi hindi sa ating sarili kakayanan. Kasi darating na lang pala yung pamalaan na tayo ngayon. Sabi ko yung paano ka na put in place. Kaya doon pala nabadaan ka sa mga kaya, sa mga pagsuot. Dapat na-challenge tayo. Sabi ko yung paano, lalo i-desire ang kasusunod ko sa Diyos. Kasi minsan iba-iba ng bibig. Yung iba ang opera, yung bibig ko, yung takot ko, opera. Ngayon, yung mga challenges sa alam ko, okay na, magagalit na okay na. Baka marami ka pa rin nila. Kasi bakit? Kasi yung magagalit na
nagpasa. Puro nagpasa. Katawag ko. Kaya sabi ko, pero thanks God, ang pinakamahalaga, maging grateful tayo sa Amen. Yan, bigyan pa pala tayo ng chance na may panatagawa ka ako sa ating buhay. Kaya, we need to encourage one another talaga. Kasi pag may problema ka, nalalayo ka sa apoy, talagang mamamatay ka. Tingnan mo, ang dami ka na dahil sa mga pinagdadaanan. Sabi ko, Pastor, wala ko talaga unawin, baka may pinagdadaanan siya. Diba? Kaya, yung ano doon is pag-pray na tayo. Kaya mahalaga yung prayer. Amen? God bless everyone.